Pangulong Marcos, galit ho nang natuklasan ang umano'y mga ghost flood control project dyan sa probinsya pa rin ng Bulacan. Tiniyak din po ang patong-patong na kasong isasampal laban doon ho sa mga sangkot na kontratista. May update dyan si Bomboana Lee Soberano. Galit na galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madiskubri ang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Sambit ng Pangulo, "I am very angry," higit pa sa pagkakadismaya. Ininspeksyon kasi ng Pangulo ang isa na namang flood control project sa Purok 4, Barangay PL, Baliwag, Bulacan kaninang umaga. Sinabi ng Pangulo na batay sa mga dokumento, ang iniulat ay nakumpleto na ang nasabing proyekto nitong buwan ng Hunyo. Pero naghahanap ang Pangulo, subalit ni isaan niyang mga hollow block sa 220-meter na proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ay wala siyang nakita sa lugar. Ayon sa Presidente, maliwanag na isang araw ay hindi nagtatrabaho para sa proyekto at lumalabas na ito ay isang ghost project. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Getting very angry. It's what's happening here. Then hindi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila, talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed. Patong-patong na kaso naman ang kaharapin ng mga sangkot na kontratista. Sinabi ng Pangulo na para sa mga malalaking proyekto, kasong economic sabotage ang posibleng isampa, habang falsification of public documents ang nakikita nilang posibleng ihabla sa kontraktor ng proyekto sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Batay kasi sa dokumento, ang Sims Construction Trading ang kontraktor sa proyekto at ang implementing office ay ang Bulacan First District Engineering Office. February 22, 2025 ang contract effectivity date at magtatapos o may expiry date na October 22, 2025. Pinondohan ito sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon sa Presidente, ito ang dahilan kaya palaan niya tuloy-tuloy pa rin ang mga pagbaha sa lugar. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. If need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, inanunsyo ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tatanggapin na ng Pangulo ang resignation ni NBI o National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Mula sa Palasyo ng Malacanang. Yes, Bombo Genesis. Pangalawa na itong inspection ni Pangulong Marcos dyan sa may probinsya ng Bulacan. Anong mga nakatakda pang pupuntahan dito sa part ng Bulacan? Or may ibang probinsya pa ba na target na puntahan ni Pangulong Marcos?
Asahan natin, Bombo Genesis, na sa mga darating na araw ay may mga inspection pang gagawin si Pangulong Marcos. Pero ito kasing inspection niya sa Bulacan ngayong umaga ay bigla lang ito, Bombo Genesis, no? Kasi nga ito ay base sa mga nai-report sa kanya, yung sumbong sa Pangulo na website. Doon tumitingin si Pangulong Marcos at dito tinitignan niya at binavalidate. At kung validated ang ulat, kanyang pinupuntahan. So isa itong Bulacan, sa may Baliwag, Bulacan, sa Barangay Piel, ang kanyang pinuntahan, at ito ay base sa reklamo din ng ating mga kababayan na mga residente din ng Bulacan. So ayon sa Pangulo, patuloy lang na magsumbong sa kanyang website para nga malaman natin kung ano-ano pa, saan-saan pang mga lugar na may mga ghost project at mga maanumalyang proyekto, partikular dito sa mga flood control projects, Bombo Genesis. So binabasa pala lahat ito, Bomboan, ano? Kasi kanina tinitingnan ko yung sumbong sa Pangulo PH. By the way, sa mga kababayan po natin, kung gusto niyo magreklamo, no, sumbong sa pangulo.ph, yung pong website na nababanggit dito para ko ay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binabasa pala niya lahat, Bomboan, kasi mga daan-daan yung nakalista na ho doon, ano? Tama ka, Bombo Genesis. Kaya nga ang sabi nga niya kanina, kapag hindi siya makapunta ay may mga engineers naman siyang ipapadala at para tignan ang proyekto. Kaya nga kanina, halimbawa na dito ay yung pagpunta niya dito sa may Barangay Piel na kanyang nadiskubre na ghost project pala ito, Bombo Genesis. Pero sa datos sa dokumento ng DPWH o Department of Public Works and Highway, completed na ang nasabing proyekto na nagkakahalaga ng 55 million pesos, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.